Si Andrino, pa-subscribe po. Yan, maraming salamat. Ayun, nagpalang araw mga Kalingap. Ito po, kasama natin si Kalingap Jose. Dito po sa Pilar Landing Pad. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Katukatuwang po yun ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang Kalingap Proud. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you, Kuya July. Maraming salamat po. Ayan, ano man. Galingan, ang ganda. Siya ang makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino. Maganda pong gabi sa inyong lahat. Unang-una po kay Tatay Papsi. Pangalawa po kay Kuya Usi. At pangatlo po kay Kuya Bal. At kay Kuya Rab po. At kay Ate Edna po. At sa inyo pong mga kalinga po. Pasensya na po kayo kasi hindi pa man po ako nakakaharap sa inyo talagang naiyak na po ako talaga dito sa tatlo. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Hindi nga sana nakaharap Nalulungkot lang po ako dito sa nangyayari sa mga ito, tsaka bagay ako na lang po ang naging pangalawang magulang nilang sinilat sa pulpa. Alam naman po nila ito. Kahit malayo man po ako sa kanila, lagi po akong nakasuporta kahit kapano. Hindi ko nga lang po sila nasuportahan na nandito lagi ako sa katabi nila kasi alam naman nilang kahit ano na lang kinakaya din ng sarili ko para lang sa amin, kung ano yung mapag-harap-harapan namin, yan ang mapagtuloning mapag-harap-harapan namin sa pagkain. Talagang kinakaya namin sa pangaraw-araw kung saan namin kukunin yun. Kaya malaking pasasalamat ko po sa inyong lahat na kayo po nakarating dito at nakilala niyo po sila. Kinakatuwa ko po ito dahil meron po palang katulad nyo. Marami po kayong natutulungan. Sana po blessing pa rin po kayong lahat. Hindi rin po kayo papabayaan ng mahal na Diyos na kahit saan po kayo makarating kayo po lagi po kayong nandyan. At marami po kayong natutulungan mga taon tulad nitong pamangkin ko at lalo na po kay Danny. Hindi ko po talaga alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo at sa mga tumulong po sa mag-ama. Lalo na natutuwa po ako kasi nakikita ko naman na bukod tangi na si Pinil lang ang talagang nagsakripisyo po kay papa niya. Lalo na po nung bago pa lang ako umalis, kinausap ko naman siya kung kaya niyang alagaan yung papa niya. Sabi niya naman binagsasabay niya yung pag-aaral at saka yung pag-aalaga dahil sila lang po talaga iniwan ko dito dahil nagtatrabaho naman po ako kahit pa paano nagpapadala naman po ako sa kanila. Sabi ko basta ako magtulungan na lang ako kayo ni papa mo. Ayaw pa naman pating kumain ni Danny kapag hindi kasama si Pinyel. Kailangan antayin na talaga umuwi bago siya kakain. Kahit nga binibigyan ko, antayin pa rin niya. Kahit nga itong dalawa na lang. Ganun po talaga siya. Inaantay niya po talagang umuwi yung dalawa para lang magsala-sala po silang tatlo. Yung gabing yun, hindi ko ma-expect kung ano nangyari kay Danny pero gising pa po kami. Bigla na lang po siya umuugong na hindi namin alam kung anong sinasabi niya. Alas 11 po ng gabi yun nangyari. Tinawag po ako ni Pinyel. Lumapit ako. Kung hindi ko pa po pinaupo, doon ko lang po siya nalaman na sabi ko, dalhin na natin sa ospital si papa mo kasi para ka kung iba na yung ano niya. Parang nangiwi na po siya. Yung tingin niya po sa akin, humingi po siya ng tulong para gusto rin po siguro niyang bago siya mawala
ay makasama man lang po niya yung dalawa. Kaya ginawaan ko po ng paraan sa anak ko, pinagpachat ko, pinapatawagan ko para lang uwiin tong dalawang to. Kaya nagpapasalamat po ako kasi kahit papaano bago man po siya nawala, nakita po niya yung tatlo. Nakikita ko po sa kanya na masaya po siya. At yung pinsan nila, yung anak ko po, padating pa rin po, baka mga Huwebes pa. Dahil uwi rin po sila rito para magkita-kita rin po silang pipinsan. Yun po ang pinakapanganay na magpipinsan sa kanila. Kaya si Danny, naalala ko to. Yan lang ang hinahangaan ko din dito kasi talagang mabait talaga siya. Siya lang naging bayaw ko na kahit wala na yung magulang ko, minsan hindi siya to. Wala akong narinig sa kanya para sumagot or ano. Talagang mabait lang talaga po si Danny. Ginawa niya lahat para din po dito sa tatlo, makapagpaaral, mag-aral lang. Eh ako lang naging kapitbahay nila rito para sagipin ko rin po sila. Kaya nandito po sila sa bahay. Lagi naman akong wala rito. Kaya sabi ko, ituring nyo na sa inyo yan. Kaya nandito po sila sa akin magmula nung ano pa lang si Bika. Tsaka wala pa siyang asawa, si Elizabeth, si Pingel. Andito na po talaga sa akin yung nagdalaga. Mga ano pa lang sila. Ang elementary lang. Si grade 5, grade 4, grade 4. Nasa akin at sila, ako na po ang nagpadalaga sa kanila. Nung wala na po yung kapatid ko, kasi dalawa na lang po kami. Bunso po iyon sa akin. Ay ako po ang sumunod po yun sa akin. Eh ngayon, nag-iisa na lang din po ako. Parang si Danny din po. Siya na lang po, pero wala na. Eh siya ang pinakabunso sa magkakapatid. Eh hindi ko alam kung paano ko ipapaabot lahat ng papasalamat ko kahit hindi ko po mga kilala yung mga tumulong sa kanilang dalawa. Lalo na po sa inyong lahat na sumusuporta po sa mag-ama. Malaking tulong po ito para sa kanila. Kaya malaking pasasalamat ko po sa inyo. At so yung mga tumutulong pa po kung saan man po sila ngayon, sana po, bilisan po sila ng sa may taas na lagi po silang gagabayan sa mga pagtulong nila sa inyo. Lalo na po kayong Kuya Bal, marami pong salamat sa inyo. Sa akin, Kuya Jose at Tatay Papsi. Magmula po kay Kuya Rab, inabot ko rin po dito yon dahil nandito na rin po ako. Baka nga rin po, isa na rin po yun sa pagkakataon kung bakit parang hinahabol din po ako umuwi dito. Siguro nararamdaman na din na po dahil na yun din nun sinasabi niya lagi sa akin na sana lang daw mamahinga na lang din po daw siya. At saka yung hindi ko po makalimutan sa kanya yun, sa ospital siya. Nung sinabi kong padating na yung dalawa, ngumiti pa po siya sa akin, tapos tinapik niya po yung pisngi ko. Nakikita ko po sa kanyang masaya siya, na kung hindi siguro, hindi ko alam kung anong gusto niyang sabihin. Dahil makikita niya po yung mga anak niya, bago man lang po siya na wala po. Kaya marami pong salamat sa inyo talaga. Sa lahat po sumusuporta po kay Pingel. At natutuwa po ako nandiyan po kayo para po tumulong kay Pingel, lalong-lalo na po sa pag-aaral niya. Sana po kahit paano makatapos pa rin po siya ng pag-aaral niya, kasi yun din po ang sinasabi ko sa kanya. Huwag muna po siya mag-aasawa. Kahit hindi po natapos yung dalawa niyang kapatid, siya na lang din po ang makatapos. Sa pangako niya sa papa niya, maging sa inyo pong lahat. Kaya marami pong salamat sa inyo sa pagpunta niyo po dito. At hindi niyo po si Pingel pinababayaan kahit wala na po si Danny. Andito pa rin po kayo sumusuporta sa kanila. Thank you po talaga Kuya Jose, Tatay Papsi. Kahit wala po dito si Kuya Rab, thank you po sa kanya. Napanood ko po yung kanilang vlog po dito sa bahay. Yan lang po.
God bless po. Salamat po kay Tita sa kanyang magandang mensahe po. Ngayon, meron tayong kasama rito ng ambasador from Gumaka. Ito po ay hindi lang siya ambasador ng Kalingap, at the same time po, pastor din po ito sa Gumaka. Tuwagin natin sa word of encouragement. Walang iba, Jay Murillo. Magandang gabi po sa lahat, sa mga naiwan ni Tatay, kay Peniel at sa kanyang mga kapatid. Magandang gabi sa inyo. At sa lahat po ng naandito, sa mga nakikiramay sa pamilya po ni Peniel, sa magandang gabi po sa inyo. Ano po? At narito po kami upang makiramay, makidalamahati. Ganun pa man, sabi nga ay ang paglisan ng tao sa mundong ito ay hindi ito maiiwasan. Sabi nga ng banal na kasulatan, may kanya-kanyang panahon. Kung may panahon ng pag-aani, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagsilang, at mayroong panahon ng pagkamatay. At basahin ko lang itong sinasabi ng salita ng Diyos sa John 3:16. Sabi ay, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan sinasabi ng John 3:16, na kung saan po, naalala ko, meron akong nabasa ng isang aklat, meron pong isang bansa na kung saan, ang bansang ito ay napakayaman. Once na merong mamatay sa miyembro ng pamilya nila, ay meron silang pinagdadalhan ng mga scientists na iniimbento nila ang lunas sa kamatayan. Kasi para sa kanila, ang kamatayan ng isang tao, ito'y isang karamdaman. Na ang paniniwala nila, ang bawat karamdaman ay merong gamot na kung saan ay nakalaan. Pero sa bandang huli, ang sabi doon, ang tagal na panahon na nag-iimbento ng gamot para sa kamatayan, hanggang ngayon hindi nila ito na-imbento. Sapagkat kung titingnan natin ang sabi ng banal na kasulatan, may panahon ng pagsilang at mayroong panahon ng pagkamatay. Ang paglisan ng tao, ang paglisan nating mga tao, ito ay hindi natin ito matatakasan. Hindi natin ito matataguan. Kung paano tayo isinilang sa mundong ito, may tamang panahon, tamang oras na inlaan ng Diyos na tayo lilisan dito. Ayaw man natin o gusto natin, hindi ito matatakasan ng tao. Kaya nga sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang ito para sa inyong magkakapatid Peniel, kundi para sa lahat ito. Para sa lahat ito. Bakit? Ang buhay nating mga tao sa mundong ito ay pansamantala lamang. Meron taong nabuhay na umabot ng 969 years old. Sa Biblia, sa Old Testament, si Matusalem. 969 years ang kanyang buhay. Pero, lumisan pa rin siya. Hanggang dumating sa panahon ni Abraham, na mga sumunod, na mga salinlahi, umabot ng 120, hanggang umabot ng 80, hanggang 70, o 70 hanggang 80. Sabi ng Awit chapter 90 verse 10, ang buhay ng tao ay umaabot hanggang 70, kung malakas ay umaabot ng 80. Nasa madaling salita, ang dapat paghandaan nating mga tao, yung pagharap natin sa Diyos. Lahat tayo haharap tayo sa Diyos. Kasi pag ang pag-uusapan ay kamatayan, maraming natatakot dito. Pero kapag ikaw at ako ay merong relasyon sa Diyos at kilala natin ang Panginoon, ang paglisan sa mundong ito ay hindi natin katatakutan. May nabasa akong isang quote, sabi niya, huwag kang papayag na lilisan ka sa mundong ito na walang kaligtasan. Bakit? Ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ang tao ay binubuo ng tatlong sangkap, katawan, espiritu at kaluluwa.
Ang katawan ay binubuo ng laman, buto at dugo. Ang katawang ito ay manghihina. Kagaya ni tatay, ito'y babalik sa lupa, magiging alabok. May pupuntahan. Ang ating espiritu, ito yung hininga ng Diyos. Kapag ang tao ay namatay, babalik ito sa Diyos. Ang ating kaluluwa, saan pupunta? Ang nais ng Panginoon, ang ating kaluluwa ay makasama niya doon sa kanyang piling, sa kanyang kaharian, sa langit na tahanan. Kaya, ang sabi ng ating binasa, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sinong sanlibutan ang tinutukoy? Tayong mga tao. Tandaan natin, tayong mga tao, mahal na mahal tayo ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos, ang katibayan ng pagmamahal ng Panginoon, kanyang ibinigay. Sinong kanyang ibinigay? Walang iba kundi si Kristo. Kumbaga malapit tayo sa dagat. Ang bawat bangka, bawat naglalayag sa karagatan, ay meron niyang baon na tinatawag na salbabida. Salbabida o ito yung timbulan sa amin sa Quezon. Yung timbulan. Na ang purpose noon, kung meron taong nalulunod, kapag nakakapit doon sa lifesaver na yun, ay hindi mapapahamak. Ang ibinigay ng Diyos, tanda ng kanyang pagmamahal, ay walang iba kundi si Kristo. Tandaan po natin, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos ang tao. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ang buhay natin sa mundong ito, hindi ito yung totoo nating buhay. Ang totoong buhay ay matatagpuan walang iba kundi kay Kristo. Sabi ng John 10:10, ang nais ng Panginoon sa ating mga tao, magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang buhay na ganap at kasiyasiya, ang makapagbibigay lamang nito ay walang iba kundi ang Diyos. Ayan, kumbaga ay ang nais ng Panginoon, ang tao ay hindi mapahamak. Ang nais ng Diyos, tayong mga tao ay maligtas, magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Yun ang nais ng Panginoon. Sabi nga ng aklat ng pahayag, na ang Diyos ay makikita natin ng lukhaan. Sabi doon ay, ang mga luha natin ay kanyang papahiran. Paano mangyayari ang bagay na yun? Paano na ang tao, ang kaluluwa ng tao ay makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian? Ito'y sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Acts chapter 4 verse 12, walang ibinigay na pangalan sa ikaliligtas ng tao kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa puntong ito, dito natin makikita kagaya ng tatay o magulang ni Piniel na andito siya sa ating harapan, ang kanyang katawan lupa ay babalik sa lupa, magiging alabok. Ang nais ng Diyos, aalis tayo sa mundong ito, nataglay natin ang kaligtasan na mula sa Kanya. Kaya sa lahat po ng naririto, mga kaibigan, narito po ang Team Kalingap, hindi lamang po tumulong sa ganito pong kapamaraanan, narito rin po ang Team Kalingap upang ipaabot sa bawat isa po sa atin, meron pong Diyos na nagmamahal po sa atin, meron Diyos na kung saan handang humango sa atin sa pagkakasala, sapagkat ang tanging makapaghihiwalay sa tao sa Diyos, hindi ang kahirapan, hindi ang karamdaman, hindi ang kawalan. Ang tao ay mawawalay sa Diyos sa pamagitan po ng kasalanan. Isaiah 59 verse 2. Ang sala ng tao ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay malayo sa Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao ay malayo sa Kanya. Kaya dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sa gabi pong ito, Piniel, sa iyong mga kapatid, na bagamat totoo, ang tagpong ito'y nakakalungkot, lalo na sa iyo, na nasubaybayan namin ang kwento ng iyong buhay, ninyong mag-ama. Kumbaga ay, yung binanggit mo nga kanina,
ako naniniwala na lumisan ang iyong ama na siya ay masaya. Yung sinabi mo nga kanina na maaaring inisip ng inyong tatay na ayaw niya na mahirapan ka pa. Kumbaga ay panatag siya na lumisan sa mundong ito sapagkat alam niya na may mga gagamitin ang Lord na instrumento upang maging maayos ang iyong buhay. Kaya sa gabing ito, yan ay tanda ng pagmamahal sa Diyos. Pinyal, mahal ka ng Diyos. Kayo magkakapatid, mahal kayo ng Diyos. Yung sinabi mo nga kanina, pagkalibing ng inyong tatay, magkakahiwalay-hiwalay na naman kayo. Pero, dumating man yung ganung pagkakataon, dapat meron kayong communication. Walang ibang magpapalakasan kundi kayong magkakapatid. 3 babae pa man din na kayo, no? Yan. Kumbaga ay yung communication ninyo, huwag nyong puputulin, sapagkat sabi nga, bilang isang magulang, ang kinakatakutan ng magulang yung lilisan sa mundong ito. Bakit? Paano ang aming mga anak? Yan ako, may anak din po kami, 3 anak ko, 2 babae at 1 lalaki. Na kumbaga bilang isang magulang, yung bang pagmamahal mo sa iyong mga anak. Kaya sa gabi pong ito, lahat po tayong naririto, ano man ang ating relihiyon, ano man ang ating samahan, hindi natin pag-uusapan. Ang nais lang iparating sa atin ng Panginoon, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, hindi tayo mapahamak. Ang nais po ng Diyos, magkaroon po tayo ng isang buhay, maganap at kasiyasiya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa gabi pong ito, aanyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin, at ang panalangin ito ay ariin po ninyong personal na panalangin. At ito po'y banggitin po ninyo mula sa kaibuturan ng inyong pong mga puso. Kayo po ay sumabay sa aking panalangin at ariin niyo pong personal na panalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, inaamin ko, wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Isinusuko ko ang aking buhay. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan na nagawa sa aking kapwa at higit sa iyong harapan. Panginoong Hesus, narito po ako. Humihingi ng kapatawaran sa iyong banal at dakilang pangalan. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, Hari at personal na tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, magpakilala ka po sa akin ng lubusan, at ang aking pangalan ay isulat mo po sa aklat ng buhay. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Para sa inyo, Pinyel, at sa inyong mga magkakapatid, tanggapin ninyo ng maluwag sa inyong puso, masaya na ang inyong tatay sa piling ng Panginoon. Yan, God bless, magpakatatag kayo, at huwag kayo makakalimot sa Panginoon. Yun lamang po, at magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa ating ambasador ng Gumaka, Jim Moreno. Ngayon, sa ating pong mensahe pa, baka may gusto sabihin si Ate Edna sa ating lahat. Wagin natin! Ate Edna! Oh, ito naman. Maalisin yan. Sige, suotan natin. Yan, magandang gabi po sa lahat ng nandito sa lugar, sa pagkakataong ito. Una po ay ang aking pong pakikiramay, ang ipinapabot ko po sa pamilya ni Tatay Danilo at saka sa mga naiwan. Ganon din po sa lahat po ng mga nandito ngayon, na mga
nakikiisa, nakikiramay po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat. Ang mensahe ko lang ngayong gabi para sa magkakapatid, yung magpakatatag kayo. Ang sabi nga ng Panginoon ay maraming mga, kung ikaw daw ay wala ng magulang, iniwan ka man ng iyong magulang, nandyan ang Lord na magiging magulang para sa inyo. So, yun. At kami naman, nandito rin bilang pangalawa ring magulang para sa inyo. So, yun. Sabi ko nga kay Pinyel, kung unang gabi namin punta rito, Pinyel, mag-isip ka, mag-desisyon ka. Kung gusto mo makapag-aral, ay willing kami, isasama ka namin doon sa Daet, doon ka mag-aral kasi doon maraming eskwelahan, malapit. At nasa sa iyo yan. Kami marami na kaming napaaral na mga natulungan na ngayon po ay mga tapos na. Meron ng mga may teacher na, mga professional na rin po ngayon. Sabi ko kay Pinyel, Pinyel, nasa sa iyo yan. Kung talagang porsigido ka sa iyong pangarap, nakaalalay kami. Ang ibig ko sabihin, nasa iyo ang 100% na sa ikatatagumpay ng iyong pangarap. Pag ang inuna mo ay boyfriend, nasa iyo, hindi ka makakatapos. Pero pag ang nakafocus ka dun sa iyong pangarap, nandito kami, nakaback up sa iyo. So ganun, yun ang aking mensahe sa iyo. At sa mga kapatid mo naman, yun nga, yung pagmamahalan, alisin mo na yung galit, kung mayroon pa man, yung sama ng loob mo sa iyong dalawang kapatid, alisin mo na at tapos na yon. Yung nakaraan ay limutin na ninyo at ngayon, wala nang inyong tatay, panibagong tawag dito, simula. Yan, panibagong simula. Yung nakaraan, nakalipas na yon, kalimutan na ninyo yon, at yan ay bahagi ng buhay. Diba? Lahat ay dumaraan sa ganyan. Pero, sabi nga, ang problema daw ay wag tatambayan. Padaanin lang. So, kay Rebecca, bata ka pa Rebecca, magsikap ka rin sa iyong sarili. Kasi yung future mo ay, kumbaga, maganda pang bukas ang naghihintay sa iyo. Nasa iyo lang yan. Bata ka pa, magsikap ka. Hindi hadlang kung ikaw ay may asawa o nasa iyo man yan. So, kay ate, ang mensahe ko lang, syempre, siyang matanda, siya magiging ate mo, ninyo, siya. So, igalang mo ang iyong kapatid. Parang siya ng tatay ngayon na inyong yung nanay at saka tatay sa inyo. Kasi siya yung panganay. So, yung paggalang ba bilang magkakapatid at saka si ate naman yung pagmamahal para sa iyong mga kapatid. So, ganun lang po. At darating ang panahon, ganyan din, isang araw, hihiga rin tayo dyan. So, nauna lang si Tatay Danilo. So, ganun lang po ang buhay. At ang ating pong permanenteng buhay ay doon po sa piling ng Lord. So, yun lang po ang aking mensahe na ay mas higit nating pag sumakitan daw yung mga bagay na doon sa langit kaysa doon sa mga bagay na nandito sa sanlibutan sapagkat ito ay pansamantala lamang. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, salamat po kay Ate Edna sa kanyang mensahe po, para sa ating lahat. So, siguro mag-meeting muna kung kailan ang libing, ano pa mga dapat pag-usapan. Kung Biyernes, o Sabado, o Linggo, namang araw para clear lahat. Kung ano yung mga dapat pang ayusin, maayos pa natin ang dapat ayusin. Ano po? Kasi mayroon pa tayong parating na mga kamag-anak nyo. Pangit naman yung dumating, wala na ito. Hindi na makita na kaya na kaburol. Hintayin natin sila. Pero huwag naman sana isang buwan pa. Kasi baka tama, mabaho na yan. So, mga kapatid at mga kalingap,
Isang blessing po sa inyo na kami nakarating dito. Kami yung tao mahirap hanapin. Madaling lapitan pero mahirap hanapin. Isipin nyo, liblib na lugar, puntahan ng Team Kalingap. Kami pa mismo pumunta rito, ay gano'ng kalayo yan. Sabi po, marami naghahanap doon. Basta si Kuya Balat, mga kaming tabang. Isipin nyo, kami na pumunta rito. Ano po yung mga sakalan, magaling gumaka yung iba, galing kung saan-saan dyan. Dahil po sa inyo. At ito nga po. Actually, marami naghahanap sa amin, naghihintay sa iba't ibang lugar. Pero limitado yung time namin na puntahan. Pero salamat sa ating ambasador at mga scouters dito sa Pilar. Dahil nakarating po ng Dunson at ito nga po na-scout sila kayo at patulungan po natin. Isa po talaga sa aming plano at programa na paeskwilahin si Piniel. Meron siya pangarap na makapagtapos. Nasa kanya naman yan. Hindi ba kami namimilit? No, mag-eskwela ka. Kasi marami kaming pinapaaral din naman. Pag mga tamad, pwede. Dapat pursigido na magtapos. Bira kasi mag-alok initiative na. Bira yan. Yung mga scholar namin doon sa iba't ibang lugar. Meron din sa amin nakatira. Iba naman po ay nasa labas sila nag-ano. Pero nag-aaral sila. Sagot lang namin yung tuition saka yung pagkain, pamasahin na gano'n na po ang ginagawa ng Team Kalingap. At iwan ko lang kung ilang taon dito si Ambasador. Habang buhay, Kuya. Habang buhay ka dito? No po. Papunta pa yan ng Piyuduran. Yan sa Piyuduran, papunta pa yan sa ikot ng... Ikutin ko. So dito po sa Dunsol ay meron kaming binahayan dyan, 2 bahay dito sa Manahan lang, Inabanisa. Binahayan po namin sila ngayon na gumagawa na doon. Kaya masaya naman si Vanessa sapagkat na-scout din po nila yon, nila Ambasador Jose. Na-scout din po nila Tatay Papsi, yung pamilyang yon. Okay po, so maraming salamat sa lahat. Ngayon, mawi sila pagkatapos nito. Mawi din kayo. Ilang taong ka pa rito mag-stay? Ha? Saan kayo uuwi? Malapit lang, Abuti na kuha ka ni pumasay papunta rito. Abuti may pumasay na kuha kayo ng pumasay papunta rito. Ay po, yung pinangasahe po namin dito, binali po muna namin dito sa Magkano binali mo? Po, yung bali po nakuha po namin dun nasa 20K po. Bayaran mo pa yun? Opo. Kaya babalik kayo kasi. Babayaran nyo. Si ate naman, ikaw naman ate. Matagal na isipan naman po ako dito. Isabela po. Ay, Isabela. Mga ilang taong ka rito? Siguro po mga buwan. Kasi po may anak. Paano yun? Wala bang maano ka dito? Kasi mag-stay ka pa. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan.
minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga puse kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga puse kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan ng tulong sa mga mahirap. Di mapapagod kahit na para sa inyo lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga puse kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Para sa inyo lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga puse kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga puse kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga puse kaya